Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si DJ John Tipon. Kasama po natin sa kabilang linya si DJ Tatamanu, si Mr. Manny Umali, na siya naming producer, na kung hindi po dahil sa kanya ay wala po ang ating programa Totoong May Buhay. Kasama po natin ngayon ang ating panauhin, si Jules Cesar Balyo, isa sa mga pinakamahusay, pinakamagiting, pinakamatapang na youth leader at kamukang-kamuka ng dalawang artista. Kaya siya dumating lang ngayong hapon dahil kasama pa niya si Alden Richards kanina. Nagsugod bahay sila sa One for All for One. Napaka-busy rin itong si Jules dahil ka-date daw niya si Janela Salvador mamaya alas 7 kasi hindi available si Elmo Magalona. Ay, kayo po yung magpakilala sa mga nakikinig. Hello mga... Nakasan mo ito, nakasan. Hello mga panahon, mga viewers. I am Julius Cesar Balyo from Caloocan City. Isa sa mga haligi ng mga youth sector or parang kuya ng mga kabataan. At isa sa mga gumagabay rin para sa mga may hirap rin ng kabataan. And then isa rin ako isang youth volunteers nung nag-ano pa ako sa National Youth Commission. And then sa ngayon ay isa kong MMDA volunteers secretariat sa Rescue Volunteers. And then isa rin akong employer rin sa DSWD as of now, as a community development assistant too. Tumutulong rin sa mga kamustahan corpis para sa mga ating para sa mga mahirap at mga gustong tumulong para sa ating kinabukasan ng mga kabataan. Yun lang. And then isang aking prinsipyo ay maging ang kabataan ay pag-asa ng bayan at nasa atin ang pag-asa kung tayo ay gumagawa ng magandang asal sa ating mga kapwa natin at matatanda. Yun lang. Maganda ang inyong panimula, Ginoong Jules. Paano po kayo nagsimula ng leader kabataan? Nung estudyante ka ba, Jules, ay sumasali ka na ba sa student council? Na-elect ka bang presidente, vice, secretary? Ano ba yung nag-aaral ka ba? Nag-aaral pa ako during the time. Pinatakbo ako ng isang attorney noon sa aming komunidad na si Attorney Ramonte, na isang konsyal rin namin sa Caloocan. Isa ako sa mga niya, pinatakbo bilang SK Kagawad before. Sa katutuparan ay kasama pa rin ako sa konseho nila as SK staff at youth leader pa rin sa youth organizations. Kaya isa ako sa aktibo rin sa simbahan noong 2007. Paris Youth Choir ako noon before, and then youth organizer ng mga youth organizations, PRO, and then pagkatapos nun ay nag-youth volunteer ako sa National Youth Commission and GIP. Pagkatapos ay nagtrabaho ako sa barangay ng daycare center hanggang sa youth volunteer sa mga iba't iba pang organisasyon ng komunidad katulad ng BIPAT, Kabayan, hanggang sa mga Couples for Christ, Youth for Christ, Singles for Christ, hanggang sa ngayon sa National Youth Congress. Yun. So kailan ka nagsimula sa career mo dyan sa youth leader? Sinabi mo yung abogado na isa sa mga magagaling na konsehal noon sa Caloocan City. Sino yung magaling na konsehal na iyon? Si Attorney Ramonte at si Karina te. So naging SK Kagawad ka, anong taon ka naging
SK Kagawad. 2007. As appointed SK Kagawad and staff. Appointed. So doon ka nagsimula as a youth leader. So hindi ka naging Kasi youth leader sa eskwelahan. Kapartido ko ang SK chairman namin. Kaya isa ko sa mga na-inappoint nila. As a youth councils. Yan. Sa Caloocan. Sa barangay namin. Sa Caloocan. Barangay 17. Sa kaalaman ng mga nakikinig na kabataan sa programa nating Totoong May Buhay, ano ba yung trabaho ng SK Kagawad? Ang SK Kagawad ay trabaho niya ay magpasa ng mga, hindi naman magpasa, maggawa ng mga batas na patunay na gumagawa para sa mga kabataan, katulad ng sports development, youth leadership summit, youth leadership training, and then paggawa ng mga environmental protection, katulad ng mga recyclables na solid waste management. Isa rin sa mga trabaho niya ang pagpe-protection ng mga ating kalikasan. Lalo na ang kabataan ay dapat maging ngayon maging aware siya sa mga nangyari ng lindol, sa mga sakuna. And then, at saka yung kanyang pag-aaral, kailangan maging mag-aral mabuti sa kanyang mga pag-aaral niya and then sa pamilya niya. And then, trabaho rin ng kabataan ay pag-oorganisa ng mga organisasyon para itong organisasyon na to ay para meron silang mga bukasiya para maboses sila ng kabataan. Parang may boss na nila, may voice sila sa barangay. Kung ano yung hinihiling nila para sa mga nakaupong konseho ng barangay. Yeah. Ano ba yung nagawa mong resolution? As a part of the SK Kagawad. And then, naging part pa ako ng BCPC, Youth Protection Committee, and then Youth Sector Chairman ng Environment Protection ng Barangay 179. Isa ako na na resolution noon na magkaroon ng partisipasyon ng mga student councils, and then magkaroon rin ng Clean and Green Program. Kasama pa rin ang ating mga simbahan at ang mga iba pang sektor ng kabataan. Sa simbahan at sa mga sa iba pang example, Abot Kamay, and then yung Youth for Christ. Kailangan maging aware sila sa mga nangyaring issue sa barangay at sa homeowners association. Isa sa rin ako before na naging parte ng HOA namin as a community officer. Kailangan kang sumunod sa batas. Sa example, nagkakonduct ka ng election, dapat yung mga leaders na yon ay dapat pinapalitan bawat sa igang terms niya. Kasi yun yung batas na HORT. yun. So ikaw ay naging miyembro ng COMELEC sa Homeowners Association. Yes. Ang DJ dyan mo ay naging chairperson din ako ng COMELEC ng Homeowners Association election last year. Ako ang pinakabata, yung dalawa yun may asawa na. May edad na rin. Pero dahil alam nila na graduate ako ng abogasiya, ako yung inappoint nila na tagapangulo. So ang ginagawa nila noon, sila yung tagasulat ng boto, ako naman yung tagabasa ng boto. Ang gawain kasi ng COMELEC ay gumagawa ng plebisito or parang gumagawa siya ng mga tawag doon, yung mga peperenarya tungkol sa pang-eleksyon. O yung parang siya gumagawa ng mga tawag doon, yung secretariat na may ayos sa mga papeles sa ating asosasyon. At isa rin sa trabaho ng COMELEC ay paghahanap ng mga volunteers. Anong volunteers yun? Volunteers tungkol sa pamayanan. Pamayanan? Na patungkol sa pag merong mga piyesta
sila yung ano doon, magpa-function as a HOA volunteer or Comelec volunteers. Yeah. HOA volunteer pag may piyesta. Oo. Pag eleksyon, COMELEC Volunteers. volunteer. Parte ng isang ano yun, ng committee rin ng sub o committees ng HOA. Yung mga district volunteers. Ayun lang. District volunteers. So, dun sa association namin, sa Lacos. Saan ang ano nyo? Saan ang barangay nyo sa Caloocan? Sa barangay 179 sa Tala. Ito po ba ay nasa north o sa Caloocan sa monumento ni Bonifacio? Novaliches area. Yung bagong silang area. Camarin, malapit sa Camarin. Yes. Doon kayo sa Camarin. Nakakatuwa ako dahil ang Camarin ay malayo rin dito sa barangay Landang Sora. At ginagawa na kasi ngayon yung MRT 7 extension. I'm so glad that you take off your busy schedule. Ngayon, sa katutunayan ngayon, ay Napunta ka rito. tumutulong ngayon ako ngayon sa Metro Manila Emergency Rescue Volunteers Corps. Isa ako sa mga tumutulong sa paggawa ng mga minutes of meeting and the attendance. And then, yung pag-aayos ng mga events. Isa ako sa mga secretariat team. Yan. Napakagaling mo talaga. Jules, bakit mahalaga ang mga kabataan ay nagpa-participate sa politika? Sa akin, kailangan maging ano siya, participate sa gobyerno or sa local governance ay may isa buhay nila or parang may suggest nila kung ano yung mga gusto nilang ihangin sa mga politiko na hindi nila may example, si politiko ay gusto niyang magkaroon ng project, sana matukoy niya rin yung problema ng kabataan. Example, yung child abuse. Example, yung about the FOI. And also the SK reform. Sana sa batas naman sana magkaroon ng way ngayon kami maging leader sa ating komunidad. Nakasama ang mga nagti-train, yung mga among all politicians na maging maging halimbawa sa mga kabataan. Yun lang. Maging halimbawa sa mga kabataan. Speaking of SK reform, no? Ano ba yung pagbabago ng SK law natin ngayon, no? Yung pinirmahan ni President Noynoy Aquino kumpara yung SK bago yung kay President Noynoy Aquino. Ano ba yung mga natatandaan mo na mga pagbabago sa SK law kasi ngayon? Nung upo kami ng SK before, ang laging sumasahod lang ang SK chairman. Ang SK kagawad o SK staff ay parang parang SK council ay parang isa sa mga parang lang siya tawag doon, yung chairman yung mag-aano sa kanya kung nasa kanya ang desisyon kung isasahod niya ang mga kaunseho niya. Parang mali yung hindi naman dapat binibigyan niya rin dapat ang kahit allowance lang. And then, isa sa mga mali rin ginawa ng before ng SK before is yung hindi nila mga SK mga youth part katipunan na kabataan. Hindi nila sinasabi sa mga activities. Example, yung mga youth organization, dapat nila coordinate nila. Parang sila lang ang nagdidesisyon kung yung mga programa nila hindi nabibigay sa mga tamang kabataan, yung mga mahirap na kabataan. Ay lalo na yung hindi na-participate minsan ng mga student councils. Dapat involved rin sila sa mga ng SK council.
yung mga EV activities nila. Example, the Battle of the Bands, yung mga leadership training, dapat kasama sila. Hindi naman ako against sa nung before. Maganda rin ng programa kasi ng before kasi ng SK talaga. And then yung ginawa ni Noynoy Aquino na batas, nakita ko talaga yung niya, yung kagandahan ng ginawa niyang batas na nagkaroon ng Noy Dynasty Dynasty law na hindi pwede mag-involve ang mga anak ng kagawad at mga anak ng konsyal, anak ng mga national officials. Yung isasali nila sa SK. Yun yung nakita ko. And then yung tamang taon na i-involve ang kabataan na age bracket sa mga example, yung 18 to 24, yun yung dapat ang age bracket talaga ng youth. Hindi yung 15 to 17. Yung 15 to 17 ay parang ilalabas mo na, parang hindi pa talaga sila totok talaga sa leadership. Parang hindi pa sila ang tawag doon? Yung parang hindi pa sila aware sa mga ginagawa ng mga youth leadership tawag doon. Yung parang hindi pa nila kayang mag-lead, ganun. Kailangan pala na mag-training about the youth leadership. Yung 15 to 17. Ang suggest ko, mag-participate na lang muna sila sa mga school activities or mga student government, mga student councils muna bago mag-SK. Para meron silang capacity building na may share nila pag umupo na sila sa SK council. Yun yung advice ko. May nabasa ko yung batas, no? Ano ba yung Local Youth Development Council? Anong pagkaintindi mo doon? Yung sa Local Youth Development LYDC Council? Means Local Youth Development Council? Yes. Ang Local Youth Development Council, ang ginagawa niya dapat ay nagko-coordinate sa mga NGO youths and nagko-coordinate rin sa mga example, the Youth for Christ, sa mga sector clusters, yung Youth Federation ng city, and then yung Youth Federation ng yun ang in-appoint ng example, yung mga Youth Federation ng mga sa simbahan at Youth Federation rin ng mga sa school, ng student government. Yun yung nagsama-sama. Doon sa LYDC na yun ay pinagsasama-sama lahat yun. Para nagkaroon ng parang isang youth bureau sa city. Dahil lumalabas na binibigyan niya ng importansya ng city government, yung LYDC. Hindi dapat pakialaman minsan ng mga konsyal. Yung dapat ng LYDC. Separated ang kanilang functions. LYDC is part of the Philippine Youth Development Plan ng National Youth Commission. Yung LYDC kasi siya yung bumubuo ng youth sectors sa community. Lalo na active youth, mga active organization or youth serving organization is a part of the LYDC. And also the non-government organizations and the people's organizations, no? Yun ang LYDC, no? Sana yun yung maging way namin para ma-participate pa rin kami sa gobyerno. May boses pa rin kami kahit na tulog ang kabataan ngayon, sana magising pa rin yung sa future, sana maging maayos ang mga programa ng kabataan. Yun lang. As of GIP ako before ng National Youth Commission, nakita ko ang mga ng programa ng kabataan talaga. Parang konti talaga ng programa. Nung umupo ako ng GIP sa National Youth Commission, yung LYC. Dapat mas maparami pa ang mga programa. Katulad ng GIP, SPES,
ALS, Abot Alam, the scholarship programs, and also the PIA program ng DSWD. Sana ma-afford nila yun sa mga OS1. Yun lang. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng LYDC, baga sektor ng kabataan sa akademya, student council, yung sa simbahan, yung Youth for Christ, yung mga born again na mga kabataan, Dahil sa at yung community iba pang mga indigenous youth ay IPs, magsasama-sama, and Muslim affairs. Muslim affairs, magsasama-sama. And Christian youth. And then yung mga Sige. badyaw pa. Sana badyaw. maging participate sila sa sa kanilang mga pamayan o kanilang barangay. Kailangan sila as of now kasi ngayon tulog talaga ngayon. Parang sana may isa sa mga youth may sigaw ng kabataan na mangyayari sa kanilang barangay. May isa sa mga nag-advocacy tungkol sa mga youth protection, tawag doon, yung magboboses ng kabataan sa kanila na para may pag-asa ng bayan. Katulad ni Dr. Jose Rizal, yung ginawa niya noon before. Gumawa siya ng mga nobela tungkol sa mga kababata. Sa aking mga kababata at mga elfoberisterismo. Yung mga parang gano'n. Filibusterismo. No? Sa aking mga kababata, ito'y tula na isinulat niya nung siya ay 8 taong gulang. So napakaganda na ang mga kabataan, iba't ibang sektor at iba't ibang pananampalataya ay mga policy makers sila, nagagawa ng programa, magpapatupad ng programa sa mga kabataan at ang SK ang mag-i-implement ito. At kasama rin sila sa mag-i-implement ng mga programa ng mga kabataan at kayo ay maging boses, kinatawa ng mga kabataan para ang mga politiko natin ay mai-priority ang programa at proteksyon sa mga kabataan. Mga nakaupong politiko, sila rin yung mga next generation. Dapat sila yung mga legacy. Dapat ni-train nila yung mga bagong kabataan. Sila yung mga next legacy sa kanya-kanyang mga barangay nila. Kaya gano'n. Kaya nagtatampo ang mga youth sector ngayon dahil hindi nyo kasi binibigay ng programa sa kanila. Ganun yun po. Kaya bigyan nyo pansin rin ang youth sector. Yun lang. May nabanggit ka kanina tungkol doon sa anti-political dynasty provision, no? Kasi sa ating saligang batas, meron tayong dalawang uri ng provision sa konstitusyon. Ito yung self-executing at non-self-executing provision. Sa self-executing provision, hindi na kailangan ng batas ng Kongreso na pirmado ng Pangulo upang maisakatuparan ang nasabing probisyon ng saligang batas. At isa sa self-executing yung pangangalaga sa kalikasan, right to a balanced and healthful ecology. The health environment. Ang non-self-executing provision environment friend. Yes. Kailangan pa kasing dumaan sa Kongreso. Sa kanilang mga tawag doon, yung kanilang pagsasabatas. Yes, kailangan munang i-approve ng President ang proposed bill bago maisakatuparan. Yan ang non-executive provision. Ang halimbawa nito ay ang anti-political dynasty law. Actually, I believe SK Reform Law is the first anti-political dynasty law in the Philippines. Dahil ako, SK, 15 years old ako, 6 na buwan ako nakatira sa barangay bahay. 18 years old ako. As of now, 6 na buwan ako nakatira sa barangay bahay pare. Yung nanay ko, barangay chairperson, hindi ako po pwedeng tumakbo kahit na qualified ako sa edad, qualified ako sa
residency. Parang- Kahit anak ako ng parang presidente, ano eh, kahit na 18 years old ako. sa isang municipal or sa isang city ay parang nagkakaroon ng family dynasty. Yung parang example, yung parang kanya-kanyang example, yung tita niya, ate niya, kuya niya, gano'n, ay nasa posisyon lahat. Ganon, yung political dynasty. And then, nakikita ng mga kabataan na parang wala na sila na nagiging partisipasyon dahil lahat sila, nandun na lahat sa isang pamayanan na yun, namumuno sila lahat. Kaya, parang lumalabas, business na lang yung politika. Kaya, mas magandang gawin yung SK reform. Ito yung magiging first na move namin para ma-fetch or hindi naman. Parang magkaroon ng na maiwasan yung mga talaga yung pamilyang muupo sa gobyerno. Ganon. Ganon. Kasi second degree, ang relationship ko sa mga magulang ko ay Affirmative. first degree. First. Second degree sa kapatid. So kung ang nanay ko o tatay ko, 18 years old ako, 6 na buwan ang residency ko sa barangay, basta meron akong kapatid, meron akong magulang na incumbent government official, hindi ako po pwedeng iboto bilang chairperson o kagawad. Ayun, ngayon, hindi ko nakikita ngayon, parang walang campaign. As of now, ang barangay. Kasi parang pansin ko ay parang may gustong gawin si President Duterte na para sa ating mga LGUs. Kaya parang ayaw niyang gawin ng barangay election. Mas magandang way yun para maiwasan ang mga pagkukurap na mga muupo sa barangay. Yun lang po. Ano yung sinasabi mo na, di ba merong plano na ipagpaliban ang eleksyon sa barangay sa October. at italaga na lamang ang mga opisyales ng barangay? Hindi. Ang itatalaga niya yung mga kanyang kasapi ng kanyang gobyerno. Or yung kanyang gusto lang niya. Or example, umupo yung mga CSO sa gobyerno. Yung mga civil society organization, ating mga kaparihan at mga pastor. Yung narinig ko itong mga how many days these days. Yung mga side ng mga simbahan. Yun lang narinig ko. Yun lang. Pero parang hindi magkakaroon ng... sabi ng mga iba, parang pangit daw pag appointment. Hindi, under the law, you have to elect them. Elect them, yes. The Constitution. Yes. Bakit sa akin, no, it's better that magpatuloy na lang tayo sa eleksyon sa Oktubre. Wala pa gusto namang ng iba. Sabi ni President Duterte ay parang ayaw niya. Kasi nag-parch rin siya ng LGU before, no? Mayor siya before. Baka alam niya talaga nangyayari sa barangay. Lalo na sa droga ngayon. Ayun, ako, kung ano yung gusto ni President Duterte, doon ako. Yun lang. Para sa kapakapanan ng mga kabataan. Pero mukhang hindi mangyayari yata yung reform na anti-dynasty kung pagtatalaga lang dahil ipagpapaliban natin yung implementation ng batas na iyan, di ba? Kaya at mukhang itatalaga mo lang kung sino yung mga kakampi, kapartido lamang ng kasalukuyang administrasyon dito sa mga opisyal ng barangay, di ba? Ay nakalagay sa batas 3 taon lang ang termino ng mga opisyales ng barangay. Kasama na doon yung SK. Kaya I believe that this is
an unconstitutional move on the part of the president To to reform. suspend the election. Suspend the election. For me, it is more democratic kung magpatuloy ang eleksyon. Kasi gusto niya ipatupad ang kanyang federalismo, kaya gusto niya ipaliban ang eleksyon. Yan ang kagustuhan ng ating president, no? So, may sinabi ka kanina, Jules, bakit tulog ang kabataan? Kailangan na ma-emphasize ito. This is the first time in the KITB history that we have a youth leader like you who is our guest. Kaya ito naman ay segment para sa kabataan. Bakit? Bakit tulog Or kabataan? Yeah, bakit? Ano, ipaliwanag mo to, ha? Nakita ko kasi nung gusto na talaga nilang tumakbo nung sa SK election, ay pinagliban nila nung eleksyon. Nung kasama rin ng barangay election. Napansin ko, nag-focus na lang muna sila sa kanilang mga pag-aaral bago ang paglilider nila sa komunidad. Kasi rin kasi minsan ng kaya tulog yung kabataan kasi wala nag-o-organisa sa kanilang mga pamayanan. Isa pa yan ay hindi binibigay na emphasize ang kanilang mga programa katulad ng solid waste management, recyclables, sports activities, and then yung kanilang mga gustuhan na magkaroon na mga dapat sila ay may nag-organisa minsan talaga sa mga piyesta. Ngayon ay parang napansin ko parang makanya-kanya na silang nangyayari ngayon. Kasi merong violent of extremism nangyayari ngayon. Dahil parang inaako na lang lahat ng mga nakaupong politiko ngayon. Parang nawawala sila ng gana sa local government. Ang mga parang wala na silang gana kasi hindi na rin sila boboto at hindi na rin sila parang gano'n, tutulong kasi wala nag-o-organisa sa kanilang sa mga komunidad nila. At kaya sinabi ko kaya tulog sila, may mga kasi sila, mga problema sila sa buhay nila, sa pamilya nila, sa mga vision nila, at sa mga kanilang ginagawa. Lalo yung drugs, mali yung drugs. And then, ang minsan ang pinupokus ng mga kabataan ay trabaho. Ang kailangan ng mga kabataan yung trabaho talaga. Kaya, under-employed yung mga kabataan. And then, isa pa sa mga problema ng kabataan ngayon, yung child abuse sa mga bata. Kaya yung magulang, isa rin sa mga negative impacts rin. Hindi na ma-motivate yung mga kabataan as a leader. Kasi pinapagalitan ng mga magulang. Yun. Kasi alam mo, parang naging individualistic na nangyayari ngayon. Baka sarili na, ano pa kaya lang mag-organisa ka niyan? Mag-aral na lang ako, maghanap na lang ako ng trabaho. Yun yung nangyayari ngayon. Or mag-aral ka mabuti, yun yung sinasabi ng mga magulang. Yun. Parang pansin ko, parang parang hindi maganda ang nangyayari sa mga kabataan ngayon. Kaya kailangan namin mag-organisa ng mga magagandang programa na katulad namin sa PIAP. Isa rin ako sa mga nag-organisa ng PIAP Caloocan. What is PIAP? Pag-asa Youth Association of the Philippines. Pag-asa Youth Association of the Philippines. Isa rin sa mga programa ng DSWD yun sa mga local barangays. Iniin niya is to strengthening or coordination of the OSY, the out of school youths. Binibigyan example yung ALS.
Isa rin sa programa ng DepEd yun. Yung disability, yung programa niya is JIP, yung SPES. Yun ang programa namin sa PIAP. What is JIP? Di ba? Pag-asa Youth Association Of the of the Philippines. Ano yung JIP na yun? Yung GIP? JIP, yeah. Gover- GIP o yung letter J o letter G? As in G. give or JIP? G. GIP. Oo. What is this GIP all about? Government Internship Program. Government Internship Program. Ano ba ang ginagawa Isa natin sa mga GIP? programa ng ahensya at ang mga yung programa ng DOLE yun. At programa ng disability. Isa sa mga programa patunay na tumutulong sa employment or parang OJT, on-job training sa kanila para ma-enhance sa kanilang mga skills or parang kanilang mga gusto nilang marating sa buhay nila. Sa job training. May nabanggit ka pang isang initial. Ano pa yung isang initial na yon? GIP at saka SPES. SPES, yun. Yung SPES is a program of the local government. Ano yung SPES? This is an acronym. The And DOLE. our listeners kailangan malaman nila. Kasi Ang SPES is meaning is special program of the employment for the special program for employment in students. special program for employment In students. in students. Or for So, students. For students. So, ito yung GIP at saka SPES ang nakakatulong para madaling makahanap ng trabaho ang at mga maiwasan gagraduate sa ang college. kahirapan. Wakasan ang kahirapan. Yes. So, hindi lang ito trabaho, no? Ano ba yung proyekto natin para ang ating mga kabataan ay matuto rin mag-business, magnegosyo, no? Hindi naman sa pwede sila magtinda ng mga example, Coke Store. Yung mga para sa katindahan, yung mga pwede sila magtinda ng mga sabon, magtinda ng mga chocolates. Yung parang may ginagawa silang parang or parang business is sa mga business is yung pagtinda ng mga basahan at pagtitinda ng mga basura. So pag example, dyaryo at bote. Oh. Ito yun. Okay. So yun ang SPES at saka GIP, no? Alam nyo, Jules, no? Tayo ay nakaharap sa matinding problema sa droga, no? Ano ba ang proyekto ng kabataan ngayon upang maiwasan ang droga, no? Isa ito sa pinakapaboritong binabanggit ni President Duterte sa lahat. Kahit saan siya magpunta, puro war on drugs ang kanyang binabanggit. Sa sektor ng kabataan, anong ginagawa ninyo para mabawasan ang mga gumagamit ng droga, no? Isa sa mga pwede naming i-implement sa kanila or bibigyan programa sa kanila ay yung paglalaro ng mga sports development program katulad ng volleyball, basketball, and the chess, yung mga Pinoy games, tubang preso, patintero, yun ang pwede nilang i-apply sa kanilang mga sarili. And dyan yung wag computer kasi isa rin sa mga Dota. Kasi parang isa rin sa mga yun sa radiation ng mata. Yung Dota. And then, yung pwede magkaroon ng Dota competition para maiwasan din ang droga. And then, pwede rin i-implement rin sa kanila yung leadership training sa kabataan. Yung team building, capacity building. Team building. At pwede rin sa kanila yung ang fiesta activities ng ng mga example, boxing, gano'n. Yung ginagawa ni Pacquiao ngayon. Yun yung pwede niyang i-apply sa mga kabataan para maiwasan yung droga. Yun. So, pagdating sa fiesta, nag-organize ka naman ng
fiesta sa Caloocan. O Battle of the Bands. Pwede mag-Battle of the Bands. Ang pwedeng tema doon is iwasan ang droga. I-promote natin ang ating buhay. Ang kailangan. Battle of the Bands. So, dito sa programa ito ni President Duterte sa droga, kumusta ang pagbawas natin ng bilang ng mga adik sa sugal, sa sugal o sa aming barangay ay ang aming kapitan ay naggawa ng isang rehabilitasyon para sa mga kabataan para matuto silang madisiplina, or sa isang ganong paraan ay maiwasan nila yon. Sa youth center na yon ay makikita nila kung ano yung mga pwede namin i-apply doon sa mga bahay pag-asa namin. Sa rehabilitation center and youth centers. Isa rin yun sa mga gawain namin sa PIAP yon. Yung buhay pag-asa. Tahanan ng pag-asa. Sana magkaroon ng mga youth centers sa mga ibabang mga barangay natin. Ay, rehabilitation centers. Kami ang katulad ng juvenile justice. Tutulong sa kanila para maiwasan nila mga maling gawain ng droga at mga maling ginagawa nila. Juvenile justice. Isa ako sa mga advocate rin ng juvenile justice. Sa PIAP. So, speaking of PIAP, natandaan mo ba, Jules, yung soap opera na Strawberry Lane, na diba 3 babae yon na naligaw ng landas, pero nung nagkakilala sila doon sa bahay bagong pag-asa ay nabago yung ugali nila. Merong inalagaan sila ng mga madre, tapos inampon sila kanilang magulang. May isang magulang na umampon sa kanila. You remember that? Ni Bea Binenet, saka kay yung si Joyce Ching. Yes, Ching. Napanood ko yata yun sa Magpakailanman. Hindi, it was a prime time series. A prime time series. Parang parang isa sa mga pagsubok rin nila yun napanood ko rin kayo before, nakalimutan ko na kasi. Isa sa mga pag-usubok talaga nila yung nangyari ngayon sa generasyon na yun. Parang ang kabataan ba ay pag-asa ng bayan, kung ganon. Parang sa na ngayon ay nangyayari ngayon ay parang hindi siya pag-asa. Ay lahat ay parang kami pa rin yung bibigay sa kanila ng pag-asa. Kung kami ang tutulong sa kanila. Kasi mali rin ang way ng mga magulang ngayon Kasi pinapabayaan nila yung mga nangyari sa mga anak nila. Hindi nila tinutulungan mag-advise kung ano yung mga problema nila sa buhay nila. Lalo na sa pag-aaral. Hindi nila tinatanong kung anong problema nila. Parang nasa problema rin ng magulang nila ngayon. Yung nangyari ngayon. Kaya tulog ang kabataan ngayon. Maganda yung ginagawa natin na rehabilitation center. At di ba merong panukala ang ating House Speaker na ibaba sa siyam yung hindi po pwedeng ikulong na bata? Kasi under this present law, pag 15 and below, nakagawa ka ng krimen, hindi ka pwedeng ikulong. Ngayon, balak niyang ibalik sa dati. Ilalagay lang siya sa rehabilitation para yung batang ay tumino sa loob ng rehabilitasyon na yun. Example, sila doon na bibigyan ng social worker ang pwede nilang psychological test. Pwede nilang bigyan ng program sa kanila.
Isa rin pwedeng may tulong sa kanila kung ano yung problema nila dun sa itatanong ng social worker. Lalo na ang parents ay walang trabaho rin ng parents. Ang pwede i-apply natin ay yung programa ng mga ng barangay. Katulad sa amin sa Tupad, sa Caloocan. Yung paglilinis ka lang, may allowance ka na. Ang hirap ng buhay ngayon. Kailangan ang magulang rin ang mag-aano rin sa mga anak nila. Yung tutulong rin sa kanila. Maghahanap ng resources para mabuhay sila. Para may pag-asa pa rin ng bawat isa sa ating nangyayari ngayon. Isa rin sa mga gusto ko rin, yung maganda rin programa ng Gawad Kalinga. Isa sa youth volunteer ako before. Tumutulong sa mga mahirap rin. Maganda rin yung advocacy yan ng Gawad Kalinga. Yan lang yung mga gusto kong hinay. Yun lang. As a youth volunteer, kumilos ka. Ngayon. Now na. Ikaw po ba ay nasa instant ka pa rin ng kabataan o tapos ka na sa edad ng kabataan? Tapos na rin sa edad ng kabataan. Kasi as a worker na ako ng government. Under the katipunan ng kabataan, 15 to 30 eh. 30. Part pa rin ako. As a adult, youth. Young adult na ka. Oo. As of now, youth advisor pa rin. Youth advocate. And youth organizer pa rin. Lalo na sa DSWD. Tsaka MMDA. Ay, ano ba yung ino-organize natin doon sa DSWD ngayon, no? Bilang youth advisor, no? Para you can use this program para po kayo po ay kanilang matawagan o ma-text kung may mga concern ng ating pong mga kabataan na nakikinig sa ating programa ngayon. Anong pwedeng contact sa akin? Yes, oo. Dahil youth advisor ka ngayon, no? Unahin muna natin yung sa DSWD. Anong ginagawa mo ngayon as youth advisor sa DSWD? As of now, ako is a part of the community development assistance. Ginagawa ko doon ay tumutulong sa 4Ps. Ang 4Ps program ay tumutulong rin sa mga pamilya. Ay kasama rin ang mga scholarship ng kabataan yun. Sa kanilang, example, college ka na, ma-afford ng 4Ps yun. Kasi minsan, sinisi-CI kasi minsan ng DSWD, mga estado ng mga pamilya. Mas magandang importansya ang mga mahirap ngayon. Ngayon, ang pwede kong may bigay contact sa inyo ay yung aking cellphone number ko lang. Yung smart ko, pwede ba ibigay na lang? Ibigay talaga. 0929-4151-670. For any concerns or any concerns on youth sector, or pwede namin ibigay na advice sa inyo na pwedeng programa, may itutulong ko sa inyo, or pwedeng resource speakers, pwede rin ako. Yun lang. Resource speaker saan? Sa mga pag mga youth organizing lang. Youth organizing. Sa MMDA, di ba, nakikita ko sa FB mo, no, yung rescue volunteer ka, yung ikaw ba kasama doon sa pagbumaha na sa Marikina, bumaha na sa Espanya? Ikaw ba isa sa mga nakikiusap na mga kapatid, tumataas na ang tubig sa inyong barangay, magsilikas na po kayo? Kayo po ba isa doon sa mga nananawagan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon ay tag-ulan na, no? Oo. Ang ginagawa namin ay naggagawa kami ng mga trainings para patungkol sa mga sakuna. Katulad na the big one, the minimum of the Metro Manila, the big one,
And nagkakaroon ka rin kami ng mga seminar or trainings patungkol sa emergency rescue or emergency response. Para lahat ng mga sektor ng pamayanan ay tutulong. Lalo na sa baha at sa mga sunog at sa mga mangyayaring lindol. Ay tayo ay magkaroon ng mga magkukonbisi sa mga tao na magkaroon rin ng tutulong rin sila. It's a part of community. Citizens. Ang dami nating Ayun, nagawa. You are a youth volunteer. Pwede kayo maging volunteer. Kung sino gusto mag-volunteer. Mas maganda mag-volunteer ka kasi tumutulong ka rin sa mga mahihirap. Kapwa-tao. Yun lang. Kasi volunteer, Jules, nakakatulong ka. Parang kahit wala kaming sahod, wala kang sahod yan. Tumutulong kami. Hindi namin hinihiling ng sahod kasi may mga may mga resources din kami na nakukuha rin sa mga NGOs. Ibig sabihin, NGO nagbibigay sa iyo ng allowance. Tama po ba ako? Sa trabaho ko, doon ko kinukuha sa aking mga sa mga resources ko. Lalo na magbibigay kami ng pag may mga sunog, bibigay kami mga damit at mga bag, mga dilata or noodles. Nag-repack kami pag mga sakuna. Yun ang kailangan natin ngayon. Evacuation areas, ganun. Meron tayong para may contingency planning. Pag sa mga barangay disaster risk reduction management. Yun lang po. Isa ako sa mga parte ng Solid Waste Management Council. Isa sa mga kasama rin namin ng Disaster Risk Reduction Management Committee sa barangay namin. Council member po ako. Ikaw ay member talaga ako, Youth Rescue Volunteer. Ng Youth Rescue Volunteer. So kasama ka doon sa nagpapayo at sumasagip tuwing may baha. Kasama ka. Makikita kita sa Espanya tuwing malakas ang ulan. Lalo na sa Quiapo. Nagbo-volunteer kami doon sa park and ride area minsan. Pag may mga translasyon area, ganun. Isa ako sa mga sumabak rin noon. Tumulong kami sa mga sugatan, sa mga nahimatay. Ginagamot namin yung mga sugat nila. At nagmamassage kami minsan. Pag hindi niya na kaya talaga, inaano talaga namin yung kanyang para yung hininga niya ay mabalik pa. To rescue. To be rescue talaga. Pati pag BP. BP, kami rin yun. Part rin namin yun. At pag safety ng bawat isa. Iniingatan ng bawat isa na magliligtas ang bawat tao, bawat pamayanan. Yun lang. Anong naitulong natin ngayon dun sa bawas baha? Di ba, ang ating bansa ay napapaligiran ng dagat China, South China Sea at Pacific Ocean at napapaligiran ng maraming ilog at madaling lumubog ang ating bansa, no? At tayo ay prone sa flood, no? Meron kaming training about the water rescue. So mga gustong lumangoy, ay pwede rin kami magbigay sa inyo ng training sa inyo. To rescue nga rescue, water rescue, sir. Paano yung kabawa ko, bigla ko bumagsak tubig. Parang malulunod na ako. Kailangan may sandabidida ka. Kailangan meron kang vest. Para hindi ka malunod. Mayroon kang vest. Yes. Hindi tayo malunod. Yan lang as of now. How about the
Typhoon, ganun din ang training natin. Sa rescue, pareho din. May training rin kami sa Typhoon. Yung ano nga, yung water rescue nga, training. Meron rin kami mga emergency response training, ICS. Ano yung ICS? Incident Command Training. Command System training. Nag-ano kami ng mga data kung ano yung pwedeng paraan na incident reports, mga incident commands na pwedeng na bawat rescue volunteer na isa-survive siya. Or may mga contingency plannings. Lalo na sa paglilindol. Nasaba ka na ba dun sa mga telethon? Kasi tuwing may malakas na bagyo, maraming napinsala, meron tayong nakikita sa TV, mga nagbo-volunteer, mga artista, meron tayong telethon, sa mga gustong magbigay ng tulong o donasyon sa mga nasalanta, yung may mga hotline sila diyan. Sumama ka na rin doon sa telethon. Yung mga tumatanggap ng tawag, mga call center ka, tatanggap ka ng tawag sa isang caller na gusto niyang tumulong sa nasalanta ng bagyo. Hindi. Nandun ako dati before sa NDRMC dati before. Nag-aaral lang kami ng mga data ng bagyo. Yun yung ginawa ko before. Data? Sa Raffler, Project Agos. Sasabihin mo, ito ang galaw ng bagyo. Nasa Palanan Isabela, ganun ba sasabihin mo? Si agency ang mag-aano sa kanila mga resources. I-forward ko ano yung mga gusto i-request nilang. Ito, example, yung may nag-report sa Raffler, Agos, kung ano yung mga needs sila, food, shelter, or gano'n, i-report lang sa Raffler, Agos. And then, yung Project NOAA. Kagali ko lang yung relaunching ng Project NOAA nung this week lang. Namit ko si Sir Lagmay. Sinabi niya na magkakaroon siya ng programa sa Disaster Reliance Center. Para may mga training sila about Disaster Resilience Institute. Disaster Risk Reduction Management. And then, promote ko na rin na pagdating ng aming activities this July, ang MMDA Shake Drill or Earthquake Drill on July 14 to 17. Kailan ba yung July 14? No? 14 to 17. Yun yung drill namin. Isang linggo po ba ito? Isang linggo para sa mga drill sa mga barangay at sa lokal. Yan yung pinopromote ni Sir MMDA Chairman namin si Danilo. Yeah. Shake drill, tapos kasama aktibo ka rin sa solid waste management. Actually, problema ng Metro Manila yung basura dahil base sa pag-aaral, ang Pasig River ay isa sa may pinakamaraming basura sa buong mundo no? Ano ba ang plano ninyo ngayon sa MMDA para lubusang mabawasan yung paggamit natin ng basura, plastic, no? Gawin natin ay mag-segregate pa rin tayo ng mga non-biodegradable and biodegradable materials. I-separate yung plastic at papel at bote. At i-recycle sa lupa yung mga nabubulok at hindi nabubulok. Example, yung mangga, mga prutas, pwede pa siyang i-recycle. Yung mga plastic ay pwede pang gawing bag, at pwede pa rin yung mga papel ay gawin pa rin siyang design the materials. Example, yung mga yung mga figurines, pwede siya i-design yung mga papel na yan. Yun. At yung mga papel, yung mga plastic, yung mga parang mga tissue na plastic ay pwede pa rin gawin siyang gawing bag, yung ibang plastic. Yung mga gugupitin lang as recyclables. Para yung basura ay mabuwasan rin. At yung pagtatapon ng basura natin ay tapat mo, linis ko pa rin. Sana yun ang gawin nyo pa rin. Yung gano'n.
Kasi nagliliklamo ang mga ano natin. Tapon kayo ng tapon, hindi nyo alam ang nangyayari sa ating komunidad ay lumulubog na rin. Sa atin rin ang may problema. Wala tayong disiplina sa ating mga sarili natin. Yun lang po. Ano ang inyong huling pananalita sa ating mga Viewers. nakikinig, no? Your last words for our viewers? Kung may disiplina ka, gawin mo sa sarili mo. At isa kang mabuting leader or youth leader, gawin mong tama ang iyong ginagawa. At tayo ang pag-asa ng bayan. Kung tama ang ginagawa mong direksyon sa ating pamayanan. Yun. Maraming salamat, Jules Cesar Balyo, sa iyong panahon na tayo ay nagsahing papawid tungkol sa partisipasyon ng kabataan sa politika at ang nagagawa ng kabataan sa ating pamayanan na mga pagbabago. Ako po si DJ Jan at si DJ Tatamanu, and we also like to thank our sponsors, iFern, Alveo, and Business Without Capital. Without their help, hindi po magkakaroon ng ganito kasigla at katagumpay ang ating pong mga program. Good evening and God bless you, Mr. Jules Balyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon at mabuhay ang Salamat po. kabataang Pilipino at mabuhay ang bansang Pilipinas.